Brigada News FM. The Music and News Authority is now broadcasting in different major cities in the Philippines. Brigada News FM National 93.1. Brigada News FM Cebu City 89.5. Brigada News FM General Santos City 93.1. Brigada News FM Zamboanga City 88.3. Brigada News FM Cotabato City 89.3. Brigada News FM Toledo City 103.1. Brigada News FM Puerto Princesa Palawan 88.5. Brigada News FM San Carlos City Negros Occidental 95.7. Brigada News FM Coronadal City 99.3. Brigada News FM Calibo Aklan 102.9. Brigada News FM Daet Camarines Norte 102.5. Brigada News FM Cagayan de Oro 97.5. Brigada News FM Kidapawan City 102.9. Brigada News FM Tacloban City. Soon to air. Brigada News FM radio stations that will embrace and hit the airwaves in other cities in the country. 93.5. Brigada News FM Olongapo City 107.3. Brigada News FM Rojas City Capiz 95.1. Brigada News FM Iligan City 92.9. Brigada News FM Kawayan City Isabela 92.5. Brigada News FM Tuguegarao City 90.9. Brigada News FM Bogo City. Brigada News FM Davao City. Brigada News FM Butuan City. Brigada News FM Surigao City. Brigada News FM Valencia City Bukidnon. Brigada News FM Dumaguete City. Brigada News FM Bacolod City. Brigada News FM Iloilo City. Brigada News FM Baguio City. Brigada News FM, the Music and News Authority. Brigada Mass Media Corporation, now invading the nationwide broadcasting scene. And will soon have its mark in Philippine radio. One time, the new Filipino time, 4:03 ng hapon, mga kabrigada. That time check was brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit. Siksik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa hapon. Mula sa Brigada National Headquarters, narito sina Sandy Madalcos at Luna Agimat. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit. Brigada Balita Nationwide sa hapon. Brigada News Headlines. Sa ulo ng mga balita, drilon kay TJ Gingona. Pakinggan ang hirit ng mga kasamahan. Multinational program sa Department of National Defense magpapatuloy. DOH dumipensa sa pagbisita sa Pilipinas o sa Filipino Peacekeepers at ang media balak isama ng AFP sa Caballo Island. Mabigat na parusa sa plunder kinatigan pero Palacio na hindigan na no death penalty. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Magandang hapon mga kabrigada. Hatid po ng Brigada News FM Philippines ang Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Mula rito sa Brigada National Headquarters, kami po ang inyong mga tagahatid balita. Brigada Sandy Modarcos. At Brigada Luna Agimat, araw ngayon ng Lunes, November 17, 2014. 38 days na lamang po at Pasko na. Dumako na tayo sa detalye ng ating mga balitang nasyonal. Brigada National! Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit. Pinasalamatan ni Pangulong Benigno Aquino III ang Department of National Defense sa pagbabantay sa seguridad ng bansa. Sa kanyang pagdalo sa 75th founding anniversary ng DND sa AFP Theater sa Camp Emilio Aguinaldo sa Quezon City, iginiit ng Pangulo ang kahalagahan ng tungkulin na ginagampanan ng mga sundalo ng bansa. Muli ding ipinagmalaki ng Pangulong Aquino ang mga naisakatuparan ng modernization projects sa ilalim ng kanyang administrasyon kung saan umabot sa 41.38 billion pesos na ang nailabas ng pamahalaan. Mas mataas pa sa pinagsama-samang pondo ng tatlong nakalipas na administrasyon. Nangako din ng Pangulo na sa mahigit isang taon pang nalalabi sa kanyang administrasyon ay marami pang proyekto ang nakalinya para sa buong hanay ng tanggulang pangbansa.
Binabati nga po natin ang ating awardee sa araw na ito sa ngalan ng Sambayanan. Maraming salamat sa inyong pagsisikap na taasan pa ang antas ng paglilingkod sa ating kapwa at bandila. Naway, lagi kayong magsilbing huwaran sa inyong mga kasamahan upang lalong pagbutihin ang pagtupad sa tungkulin. Tapos na ang panahon kung kailan ang nagmamalasakit sa taong bayan ay sila pang naaapi at kinalilimutan. Ngayon, kung paanong inaarugan ninyo ang mamamayan, sinusuklian na ito ng karampatang pagkalinga ng gobyerno. Habang tinututukan naman natin ang inyong kapakanan, tumataas din ang inaasahan natin sa inyong serbisyo. Ang tinig po ni Pangulong Aquino. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Sa iba pang balita, binigyan din ngayon ni Department of Health Acting Secretary Janet Garin na nais lamang na ahensya kasama ang Armed Forces of the Philippines na masiguro ang kalagayan ng mga Pinoy peacekeepers sa Caballo Island kung saan nasa 21 days quarantine ang mga ito. Sa panayam kay Garin, sinabi nito na kinausap mismo ni AFP Chief General Pio Katapang Jr. ang mga Pinoy contingent hinggil sa kanilang kalagayan para masiguro na walang anumang sintomas ang mga ito mula sa bansang Liberia kung saan nakadeploy ang mga ito ay may kaso ng Ebola virus. Inihayag ni Garin batay sa pag-uusap ni Katapang sa mga Pinoy peacekeepers na sa maayos naman ang sitwasyon ng mga ito lalo na ang kanilang kalusugan. Ayon na rin ang magkomento pa ng opisyal kung mapapaaga ang pag-uwi ng mga peacekeepers sa kanilang pamilya. Dagdag pa ng opisyal na walang masama lalo na sa posibilidad ng pagkalat ng nakakahawang sakit lalo't wala naman anyang mga may nagpositibo sa Ebola. Samantala, abot pa umano sa 3 buwan ang supply ng ahensya sa protective equipment laban sa Ebola virus. Una-una, kinausap nga natin sila sa kalagayan ng kanilang kasamahan at at the same time, siniguro natin yung kanilang kalusugan at of course, tiningnan ni General Katapang na dapat maayos yung kanilang kalagayan. Sinama na rin namin dito yung paulit-ulit na panawagan na hindi nakakahawa ang Ebola kapag wala pang sintomas ang pasyente, pero kailangan ang maiting na pagbabantay para tuluyan natin masugpo ang Ebola sa Pilipinas. Brigada Balita Nationwide. Sa kaugnay pa ring balita, nais umano ng Armed Forces of the Philippines na patunayan na ligtas ang mga Pinoy peacekeeper na nakakwarantin sa Caballo Island sa Cavite, kaya't kinokonsidera nito ang pagsama sa mga miyembro ng media ngayong linggo. Una nang bumisita ang ilang opisyal ng AFP kabilang na si Chief of Staff General Gregorio Katapang Jr. sa Caballo Island ngayong linggo. Ayon kay Katapang, nais nilang maipakita sa publiko na hindi dapat katakutan o pandirihan ang mga umuwing Pinoy mula Liberia, lalo't wala namang ipinapakitang nakita. Ang mga peacekeepers ay nasa ilalim pa rin ng 21-day quarantine sa isla upang matukoy kung ligtas nga ang ito laban sa Ebola virus. Brigada Balita Nationwide. Pinapurihan naman ng Malacanang ang pamilya ng mga Pinoy peacekeepers na naka-quarantine ngayon sa Caballo Island dahil sa pangunawa at kooperasyon ng mga ito sa 21-day quarantine period. Sa mga ito mula nang dumating sila mula sa bansang Liberia para masigurong hindi nahawa sa Ebola virus sa mga ito. Sinabi ni Presidential Communications Secretary Sonny Coloma na nagpapasalamat ang administrasyon dahil sa pagtitiis ng pamilya na hindi makita ang mga sundalong dumating. Bahagi ito ng pagtiyak ng kanilang kaligtasan at ng kanilang mga pamilya. Muli naman tiniyak ni Coloma na maraming mapaglilibangan ng mga Pinoy peacekeepers na nasa quarantine ngayon kabilang na ang paggamit ng social media para makausap ang kanilang mga pamilya. Binigyan din ni Coloma na base sa kumpirmasyon ni AFP spokesman Lieutenant Colonel Harold Cabunok, magkakaroon ng Heroes Welcome sa Malacanang sa unang linggo ng Disyembre bilang pasasalamat na rin ang pamahalaan sa sakripisyo ng mga peacekeepers na ilang panahon ding hindi nakasama ang kanilang mga pamilya. Brigada Balita Nationwide sa hapon. Dumistasya ngayon si Senate President Franklin Drilon sa panawagan ng mga kapwa-senador na itigil na ang ginagawang investigasyon kaugnay sa kontrobersyal na Iloilo Convention Center kung saan nadadawit ang kanyang pangalan. Sa isang pahayag, binanggit ni Drilon na ipinauubaya na nito kay Senate Blue Ribbon Committee Chair Senator Teofisto Ginggona III ang pagtimbang sa mga pananaw ng mga kasamahan sa issue. Ginawa ng mambabatas ang pahayag bilang reaksyon sa sinabi ni Senator Coco Pimentel na dapat itigil na ang ICC probe dahil sa kawalan ng ebidensya laban sa Senate President. Maaalala na sa sinagawang investigasyon, inamin ng tinaguriang whistleblower na si former Iloilo Provincial Administrator Manuel Mejorada na wala siyang pinanghahawakang matibay na ebidensya na nagkaroon ng anomalya sa proyekto. Laban kay Drilon, Public Works Secretary Rogelio Singson at Tourism Secretary Ramon Jimenez. Batay sa alegasyon ni Mejorada, ang nasabing convention center ay pinondohan umano ng 300 million pesos mula sa Disbursement Acceleration Program ng Senador.
Samantala, next step sa ICC investigation, bahala na umano ang Senado ayon sa Palasyo. Ang report ihatid sa atin ni Brigada Leo Malikdem mula sa Palasyo ng Malacanang. Brigada Leo, i-brigada mo! Brigada Live Report! Hindi panghihimasukan ng Malacanang ang Senado sa anumang magiging hakbang nito kaugnay sa investigasyon sa Iloilo Convention Center kaugnay sa mga panukalang dapat na itong itigil dahil sa kakulangan ng ebidensya. Sinabi ni Presidential Spokesman Edwin Lasierda na hindi maaaring ipatawag bilang resource person ang may-ari ng Wikipedia kung saan sinasabing nanggaling ang aligasyon at mga ebidensya ng mga petitioner ng ICC project. Ang pahayag ay ginawa ni Lasierda bilang reaksyon sa aligasyon ng plunder case laban kina Senate President Franklin Drilon, DPWH Secretary Rogelio Singson at Tourism Secretary Ramon Jimenez. Bahala na anya ang Senado kung ano ang susunod nilang hakbang sa ICC investigation dahil sila naman ang nakakaalam kung may patutunguhan ang aligasyon o wala. Mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa Brigada Balita Nationwide, Brigada Leo Navarro Malikdem, Brigada News. Brigada Balita Nationwide sa hapon. Samantala, kinatigan ng Malacanang ang panukalan ni Senator Antonio Trillanes IV na papanagutin sa batas sa mga mapapatunayang sangkot sa pandarambong o pagnanakaw sa pera ng bayan. Sinabi ni Presidential Communications Secretary Sonny Coloma na ang pandarambong ay mabigat na krimen laban sa bayan at narapat lamang na pairali ng batas laban sa mga sangkot dito. Samantala, ang dilinaw ni Coloma nang matanong kung pabor silang may balik ang parusang bitay sa mga mapapatunayang mandarambong na hindi pa rin nagbabago ang paninindigan ng Administrasyon Aquino hinggil sa pagbabalik ng death penalty sa bansa. Batidaan niya ng Pangulo na mabigat ang naturang krimen pero marami pang dapat ayusin sa justice system sa bansa bago ito posibleng maikonsidera. Brigada Balita Nationwide. At sa huling balitang nasyonal, suportado ng Malacanang ang hamon ni Justice Secretary Leila de Lima kay Acting Health Secretary na sumailalim ito sa investigasyon ng Department of Justice para ipaliwanag ang sarili sa mga issue na kinasasangkutan kaysa ubusin ang oras sa mga press con at media interviews tungkol sa pagkakadawit nito sa pork barrel scam. Maalalang nagpasaringan at nagtaraya na ang dalawa sa isang press conference ni Garin para magpaliwanag sa questionableng 833.67 million pesos na halaga ng bakuna na binili para sa pneumonia, pati na rin sa pagkakadawit nito sa diversion ng 5 billion pork barrel fund mula sa National Agribusiness Corporation o NABCOR. Ayon kay Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte, ang lahat ng issue ay dapat sagutin sa tamang lugar at pagkakataon at hindi sa pamamagitan ng media interviews. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. O mga kabrigada, dun sa madalas na sumakit ang mga kasukasuan dyan. Ayan, para hindi nahadlang ang sumasakit na kasukasuan sa inyong araw-araw na aktibidad at pagtatrabaho at syempre para rin magkaroon ng lakas na inaasahan. Uminom na ng DryMax Herbal Dietary Capsule na may 3 mabisang sangkap. At una na nga po dyan ang ginseng, tongkat ali at ang ginkgo biloba. Ayan hindi lang siya pampalakas dun sa romansa, kundi nakakapagtanggal pa ng mga sumasakit-sakit na kasukasuan dyan. Paano ito inumin? Isang kapsula 30 minuto bago ang romansa. Gamit ang maligamgam na tubig, mainit na kape, tsaa o gatas, dapat po walang laman ng tiyan sa pag-inom. Matapos ang 30 minutes ay maaari nang maramdaman ang karagdagang lakas at gana. Maaring mas mabilis, mas epektibo, mas malakas at mas tumatagal 24 oras. Ang DryMax Herbal Dietary Supplement Capsule, mga kabrigada, available na po yan sa mga leading drugstores nationwide. At yan po ang unang bahagi ng ating balita. Live na initid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule at Herbal Supplement. Kasama pa rin si Brigada Sandy Madarcos at ako po ang inyong lingkod, Brigada Luna Agimat. Manatiling nakatutok sa Brigada Balita Nationwide sa hapon. One time, the new Filipino time, 4:15 ng hapon, mga kabrigada. That time check was brought to you by DryMax Adult Herbal Capsule. Tatagal ka ba? Kataw, anak! Bardok! Bakit po? Balita ko may trabaho ka na. Meron na. Ano naman trabaho mo? IBM po.
Ay naku, di naman kita nakikitang lumalabas sa bahay Paano ka nagkatrabaho IBM nga. Ibig sabihin, standby buong maghapon. Ay! Okay kayo! Kailangan mong kumayod ng kumayod ng kumayod. Kaya naman, palagi kang pagod. 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 Kaya, para sa katawang malusog, Power Cells Herbal Capsule. Power Cells Herbal Capsule. Taglay ang mga sangkap na purong herbal tulad ng garlic, cayenne pepper, mustard seed, at cinnamon bark. Kaya kampante ka sa bawat inom mo ng Power Cells. Dapat malusog ang bawat pamilya. Mag-Power Cells na. Power Cells. Mabibili sa mga butika. No approved therapeutic claims. First year anniversary. Darling, nagustuhan mo ba ang dinner natin sa labas? Ika-5 anniversary. Flowers and chocolates for you, darling. Ika-15 anniversary. Biscuit, darling. Gusto mo? Ika-25 anniversary. Ibalik muli ang labing-labing ninyo ni Darling sa tulong ng Tongkat Ali, Ginseng at Ginkgo biloba na nasa Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo, parang bagong kasal ulit kayo ni Darling. Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule. Available in all leading drugstores. No approved therapeutic claims. Mag-text o tumawag sa 0932-282-8805 para sa karagdagang impormasyon. Ang Power Cells Herbal Capsule at Drive Max Dietary Supplement Capsule ay mabibili na sa South Star Drug nationwide, RBV Pharmacy, Palanas, Lemery, Batangas, Veslino Hidalgo Pharmacy, Poblacion, San Antonio, Quezon, City Drug, Blue Boss, Makati City, at AMYRC Drug and General Merchandise sa Public Market, Santa Cruz, Laguna. Beauties from all over the world gather to compete for the prestigious and most relevant beauty search in the world, Miss Earth 2014. The legacy of beauty and responsibility lives with the crowning of the new environmental ambassadress. Don't miss the Grand Coronation Night on November 29, Saturday, 6 p.m. at the UP Theater. Telecast live on Star World, with a nationwide broadcast on November 30, Sunday, 10 a.m. on ABS-CBN. Be part of the momentous event presented by Crimsil, together with Green Sun, the official home, by phone, Phoenix Petroleum, and Brigada News FM National, the Music and News Authority.